Ang tapat na puso ay palaging bukas sa Diyos, sapagkat sa huli, ang Diyos mismo ang ating gantimpala. Hindi ang papuri ng tao, hindi ang yaman ng mundo, kundi ang pagkakaisa sa kanyang puso na tapat magpakailanman. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Si Herodes mismo ang nagpahuli at nagpabilanggo kay Juan dahil sa kagustuhan ni Herodias. Ang babaeng ito ay pinakasalan at kinakasama ni Herodes bagamat ito'y asawa ng kapatid niyang si Felipe. Sapagkat laging sinasabi ni Juan kay Herodes, labag sa batas na kasamahin mo ang asawa ng iyong kapatid. At dahil dito, si Herodias ay nagkimkim ng galit kay Juan at ibig niya itong ipapatay. Ngunit hindi niya ito magawa sapagkat alam niyang natatakot si Herodes kay Juan. Itinuturing ng hari na si Juan ay taong matuwid at banal. At sinisikap niyang huwag itong mapahamak. Gustong-gusto niyang makinig kay Juan kahit labis siyang nababagabag sa mga sinasabi nito. Subalit nagkaroon din ng pagkakataon si Herodias na ipapatay si Juan nang sumapit ang kaarawan ni Herodes. Si Herodes ay nagpahanda ng malaking salo-salo at inanyayahan niya ang kanyang mga opisyal, mga pinuno ng hukbo at ang mga pangunahing mamamayan ng Galilea. Nang pumasok ang anak na babae ni Herodias at nagsayaw, labis na nasiyahan si Herodes at ang mga panauhin, kaya't sinabi ng hari sa dalaga, hingin mo ang anumang nais mo at ibibigay ko sa iyo. Naipangako rin niya sa dalaga na ibibigay niya kahit ang kalahati ng kanyang kaharian kung ito ang hihingin. Kaya't lumabas ang dalaga at tinanong ang kanyang ina, ano po ang hihingin ko? Ang ulo ni Juan na tagapagbautismo, sagot ng ina. Mabilis na nagbalik ang dalaga sa kinaroroonan ng hari at sinabi niya, ang nais ko'y ibigay ninyo sa akin ngayon din, ang ulo ni Juan na tagapagbautismo na nakalagay sa isang pinggan. Labis na nalungkot ang hari, subalit dahil sa kanyang sumpang narinig ng mga panauhin, hindi niya matanggihan ang dalaga. Kaagad niyang iniutos sa isang kawal na dalhin sa kanya ang ulo ni Juan. Sumunod nga ang kawal at pinugutan niya ng ulo si Juan sa loob ng bilangguan. Inilagay niya ang ulo sa isang pinggan at ibinigay sa dalaga. Ibinigay naman iyon ng dalaga sa kanyang ina. Nang mabalitaan ito ng mga alagad ni Juan, kinuha nila ang kanyang bangkay at inilibing. Ang mabuting balita ng Panginoon. Word of the day, hear what God has to say. Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Kumusta kayo? Ang ating word of the day ay fidelity. Sa kwento ng pagkapugot kay San Juan Bautista, isang salita ang lumilitaw mula sa puso ng Ebanghelyo, katapatan. Katapatan sa katotohanan, katapatan sa Diyos, katapatan sa misyon kahit ang kapalit ay sariling buhay. Sa panahon ng pagbabalat kayo ng takot, ng kompromiso at ng pagsunod sa agos ng mundo, ang pagiging tapat ay tila isang mapanganib na hakbang. Ngunit para sa mga tunay na anak ng Diyos, ang katapatan ay hindi opsyon, ito'y tungkulin. Ang buhay ni Juan Bautista ay isang buhay na itinaya sa katotohanan. Hindi siya natakot na ituwid ang mali. Hindi siya kumalas sa kanyang misyon kahit alam niyang makakasakit siya ng damdamin. Kahit ang kanyang paninindigan ay magdadala sa kanya sa bilangguan. Siya ang boses sa ilang, hindi para lang sumigaw kundi upang gisingin ang natutulog na budhi ng tao. Si Herodes ay isa ring mahalagang karakter sa kwento. Isa siyang pinuno na alam ang tama at may paghanga sa kabanalan ni Juan. Ngunit sa huli, hindi siya naging tapat sa sarili niyang budhi. Pinili niya ang dangal
sa mata ng tao kaysa sa dangal sa mata ng Diyos. Sa isang iglap, ipinagpalit niya ang isang buhay ng propeta sa kasiyahang panandalian. Dito natin makikita ang panganib ng pagiging alipin ng opinyon ng iba, ng pagsunod sa agos ng kasinungalingan upang manatili sa kapangyarihan, impluwensya o kasikatan. Tanungin natin, ako ba'y handang maging tapat sa katotohanan kahit ito ay magdulot ng sakit, pagkalugi o pagkawala? O mas pipiliin kong manahimik upang huwag maabala, upang manatiling ligtas, upang hindi mabulabog ang komportableng buhay? Hindi madaling maging tapat. Ang katapatan ay may kabayaran. Minsan, ito'y hindi pagkakaintindihan. Minsan, ito'y pagkawala ng mga kaibigan. Minsan, ito'y pagkawala ng oportunidad. Ngunit sa dulo, ang katapatan ay nagbibigay sa atin ng isang uri ng kapayapaan na hindi kayang bilhin ng mundo. Ang kapayapaan ng pusong malinis, ang kapayapaan ng konsensyang tahimik, ang kapayapaan ng pagkakakilala sa sarili bilang anak ng Diyos. Marami sa ating mga mananampalataya ang nahihirapan at nahaharap sa hamon ng paninindigan. Sa pamilya, may mga hindi nagkakasundo dahil sa paniniwala. Sa trabaho, may mga hindi na isa sa buhay ang integridad dahil sa takot na tanggalin. Sa simbahan, may mga gustong magsabi ng totoo, ngunit natatakot na ma-ostracize o mapag-initan. Sa ganitong mga sitwasyon, ang buhay ni San Juan Bautista ay nagsisilbing liwanag sa ating dilim. Hindi siya naging marahas, hindi siya naging mapanghusga, ngunit siya ay naging matapat. At iyon ang dahilan kung bakit siya naging dakila sa harap ng Diyos. Ang misyon ng simbahan ngayon ay patuloy na maging tinig ng katotohanan, kahit sa gitna ng ingay ng kasinungalingan. Tayo ay tinatawag hindi upang maging popular, kundi upang maging propeta. Hindi upang palakpakan, kundi upang maging ilaw. At kung ang ating pagiging tapat ay magdudulot ng krus, naway may tapang tayong buhatin ito sa ngalan ng pag-ibig. Ang tapat na puso ay palaging bukas sa Diyos. Sapagkat sa huli, ang Diyos mismo ang ating gantimpala. Hindi ang papuri ng tao, hindi ang yaman ng mundo, kundi ang pagkakaisa sa kanyang puso na tapat magpakailanman. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Panginoon, turuan mo kaming maging tapat sa mundong maraming pagsisinungaling, panlilinlang at pagpapanggap. Gawin mo kaming boses ng iyong katotohanan. Palakasin mo ang aming loob na manindigan sa tama kahit kami mapag-isa. Ibigay mo sa amin ang biyaya ng isang pusong hindi natatakot, hindi nangangatog sa banta, kundi matatag sa pag-ibig at pananalig sa iyo. Amen. Pagpalaan po kayo't ingatan ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen.